Yan. So, kamusta po ang maghapon, ang buong isang linggo natin bilang mga Kristiyano? Mabuti naman. Sa biyaya po ng Lord. So, ngayon po, ang ating pong aaralin ngayon ay tungkol sa isa sa pinaka-fundamental na bagay na kailangan nating maisabuhay. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga puso ngayong pong nakaraang isang linggo? Ang puso po ba natin ay naging bato? Ang puso po ba natin ay naging balat sibuyas na konting tampo agad? Ang puso po ba natin ay nagkabiyak-biyak? O ang puso po natin ay tinalian na natin para hindi na makuha ni numan? At ang pinakamahalaga sa lahat, ang puso po ba natin ay naglalagablab sa pag-ibig para sa Panginoon? Yan. So, ngayon po, dahil mukha namang okay ang puso ng bawat isa, tuturuan po tayo ngayon ni Lord kung paano po magmahal. So, ang topic ko po ngayong gabing ito is, Love Your Pastor. So, makikita yung Bible, yung verse natin sa 1 Thessalonians. But before that, meron po akong papanood sa inyo na isang maiksing lang pong video. Oh!
So, ito po, yung pinanood ko po sa inyo is simple representation or symbolism po ng gagawin po natin ngayon. So, yung clouds po, yung mga masters of clouds, ayun po yung nagsisymbolize po sa mga pastors. Tapos yung bird, yun po tayo na mga miyembro ng pastor. At yung pong pinapadala ay tayo rin po na pinapadala yung mabuting balita ng Panginoon para makapagbigay, makapagbahagi sa iba. Papansinin po natin, yung clouds po, dun sa party clouds, ay hindi po sila pare-pareho. Pagaya po ng realidad ng pagiging isang pastor. Hindi po pare-pareho ang mga pastor. Maaring ang pastor dito ay iba sa pastor sa ibang church. Maaring dito, mabait, yung sa iba masungit, o maaring dito masungit, yung iba sa mabait. Pero anong inuutos sa atin ng Panginoon? Sabi sa 1 Thessalonians 5, chapter 12 to 13, verse 12 to 13 pala, mga kapatid, ipinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Sa 13, pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Tinuturuan po tayo ngayong gabi na ano man po ang hindi natin pagkakaunawaan o hindi man natin gusto na katangian ng tagapamuno natin, nararapat lamang po na ibigay natin yung tiwala, yung pag-ibig, yung pagmamalasakit para sa kanila. Kasi hindi po madali ang magpangalap ng salita ng Diyos at maghanap ng mga gagawing miyembro para magtayo ng church at magkaroon ng isang bahay-sambahan para sa Panginoon. Tunay po na napakadakila po nung mga nagpapastor kasi po hindi po talaga madali at alam ko po na labis po yung anointing, yung na kailangan talaga nilang makuha para pagdating ng panahon na inihanda na sila ng Panginoon upang magtayo, upang gamitin ng tuluyan, sila po ay makakakilos ng malaya. Ngayon po, meron po tayong tinatawag na 4 na uri ng pag-ibig. Yung una po, yan yung first 4. Storge, Philia, Eros, and Agape. Yung storge po, di ba po, yan po yung affection. Yan po yung ito yung pinaka-common sa lahat ng uri ng pag-ibig. Yung maaring ito ay sa kapitbahay mo, maaring ito ay sa ka-churchmate mo, maaring ito ay sa mga kaibigan mo. Pero yung pinagkaiba nila sa philia, yung philia ay more complex siya kasi ito yung dito na talaga pumapasok yung tunay na friendship, 'di ba? Ito yung friendship na kumbaga walang katapusan. Kumbaga siya na yung nakikita mo, na-visualize mo na magiging kasama mo sa pagtatayo sa pagtatayo ng church para sa Panginoon. Eros is romance. Ito naman yung sa mga karelasyon natin, sa asawa,
sa mga kasintahan, diyan po mapapasok yun. And yung agape po is yung unconditional love, which is nanggagaling po sa ating Panginoon. Yung pong storge tsaka po philia, ito po yung nire-require na pag-ibig na ibigay natin sa ating mga pastor. Kasi po, hindi ang inuutos po sa atin ay bakit hindi ka mag-reach out sa pastor mo, ginagamit lang naman sila in different way. Kasi iba sa atin, kapag nakakita na si pastor, ang ginagawa, parang nag-iilang ba? Napapansin ko lang yung iba naiilang na para bang hindi sila makalapit ng maayos, parang hindi sila makatingin ng maayos. And kailangan ma-build natin yung relationship natin sa ating mga pastor at pastora kasi sila po ay ginagamit ng Diyos para tayo ay lumago. Sila po ay ginagamit na instrumento lamang para po tayo bilang mga susunod din sa kanilang mga yapak ay mas lumalim pa sa Panginoon. Ngayon po, bakit daw kailangan ng pagmamahal? Sa tingin nyo bakit? Wala. Meron po akong 3 dahilan. Una po, ang pagmamahal ay ang wika ng kapayapaan. Kahit hindi ka magsalita, basta nandiyan ang pagmamahal na pinaparamdam mo, nagkakaroon ng kapayapaan. Na kahit na anong dumating, basta't handa ka na ipakita na mahalaga ang isang tao sa'yo, ipakita na mahal mo siya, lalo-lalo na sa ating mga pastor, magkakaroon ng kapayapaan sa church. Tunay po na napakahirap po talagang kumilos sa isang samahan kung meron kang kagalit, kung meron kang kaaway, lalo na kung yun yung leader mo. Kung ayun yung nagsusupply sa'yo ng essential mong pangangailangan. Yung kumbaga siya yung pinagkakatiwalaan. Mahirap po kasi imagine niyo sa isang bahay, 'di ba sa mga katulong may tinatawag na mayordoma. Kapag hindi mo siya kabate, lagi kayong at war, hindi magiging maayos yung samahan nyo. Lagi kang papagalitan, lagi kang kahit gusto ka nung amo mo. Kumbaga sa salitang pagtitripan ka lagi. 'Di ba? O maaari siguro na minsan napapatamaan tayo sa mga salita na hindi natin gusto, pero it's one way of rebuking kasi na kailangan maintindihan din natin na ginagawa lamang yun ng mga pastor o pastora para po tayo ay mabago ng kahit kaunti-kaunti para pagdating ng paghukom ay malinis tayo sa harap ng Diyos. Na hindi po tayo yung napabayaan lang kumbaga. Na hindi tayo yung imagine mo haharap ka sa Panginoon, tapos, although alam mo ikaw ang may kasalanan, isisisi mo lahat sa pastor mo. Kasi hindi po niya ako tinulungan. Kasi po, kapag lumalapit ako sa kanya, kinakausap lang niya ako sandali lang. Ganun po. Hindi po lang sa pagsasalita, nararamdaman po ang pag-ibig. Minsan po, sa simpleng tapik, sa simpleng pagkaway, nandoon po yung pag-ibig. Sabihin, nare-recognize ka. 'Di ba? Pangalawa, ito daw yung haligi ng karunungan. So, kung matatag ang isang haligi ng isang tahanan, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Kapag dumating ang lindol, guguho ba siya o hindi? Hindi siya guguho kasi matatag siya. Ganon din yon. Kapag tayo ay umibig sa ating mga pastor, at tayo ay ginagalang natin sila, nagsusupply sila ng knowledge na alam nila na galing sa Lord. Sila ang nagiging bridge ng knowledge mula sa Lord na nagpapatatag sa foundation ng ating pananampalataya. 'Di ba? Kung iisipin nyo, paano kung walang pastor o pastora dito sa church na ito? Di lahat tayo ikagulo na. Lahat gusto ng mag-leader.
Yung iba dyan, aalis, tapos babalik, tapos aalis naman, babalik naman. Kumbaga, walang nagko-control. Pero dahil mayroong karurungan na matatag, na ini-implement din sa atin, na pinapatatag sa loob natin, nagkakaroon tayo ng deeper understanding sa mga bagay-bagay, na hindi tayo madaling magalit o hindi tayo madaling magtampo kapag nasasabihan, hindi tayo madaling konting, bakit nabalitaan ko, umiinom ka daw. Alis na. Malis na si kuya, si ate. Di na bumalik. Hindi man lang inintindi na nagko-concern lang naman si pastor o si pastora. Huwag pong ganon. Kailangan po, sa bawat araw na papasok ka sa loob ng simbahang ito, yung haligi na itinatayo sa loob mo, dyan, na nagmumula sa puso mo, papunta sa utak mo, ay tumitibay, hindi po pumupurol. Kapag pumupurol po kasi yan, kahit sabihin nating 10 taong ka ng Kristiyano, kung simpleng topic lang sa'yo, tutumba na agad yan. Dapat po laging ang ating haligi ay laging matatag. Na hindi po tayo laging balat sibuyas na konting kala mo inapi na ng buong bayan. Hindi po ganon. Tayo po ay tinuturuan para tayo po ay matuto. Amen po ba? Yan. So yung pangatlo po, ang pagmamahal daw kasi ang dahilan ng buhay. Di ba po sabi sa Bible na ang buhay daw ay ibinigay ng Lord? Meron ba dito pumapayag na siya'y galing sa unggoy? Wala. Kahit ako'y scientist, hindi ako papayag. Di ba? Kasi ang buhay ay galing sa Lord. Ang buhay ay galing sa pinakamataas kay Abba Father. Pero yung buhay na yan, paano mo siya magagamit? E di magpagamit ka. Sa paanong paraan? Nandiyan yung pastor na ibinigay sa'yo, na pinaka-leader mo, para yung full potential mo bilang isang totoong Kristiyano, na hindi nagkikristyanuhan lamang, ay magamit. Na hindi yung kapag kaharap ka, maayos ka. Pero kapag mag-isa ka na lang, kamusta? Nagagawa mo pa ba magbasa ng Biblia? Kamusta ang devotion natin? Diba? Ito ang dahilan ng buhay. Kung tinanggal mo ang Biblia sa iyo, kung tinanggal mo ang devotion sa iyo, kung tinanggal mo ang cell grouping sa iyo, nasaan ang buhay mo? Patay ka sa pantingin ng Panginoon, di ba? Because a faith without an action is always dead. Kailangan kumikilos tayo kasi nandiyan na yung buhay, given na. Ibinigay na sa'yo. Ang kailangan mo na lang gamitin. Kailangan mo na lang magpagamit. Hindi kung kani-kanino ka nagpapagamit. Diba? Makakita lang ng ibang tao. Iba na, diba? Iba na ang takbo ng utak. Dapat tayo ay nagpapagamit sa Lord lang. Huwag po nating hahayaan na mayroong ibang tao na pumasok sa buhay natin para sirain tayo sa paningin ng Lord. Nandiyan ang ating mga pastor, sila po ang magtatanggol sa atin sa mga ganyang pagkakataon. Kaya kailangan po, matibay ang relasyon mo sa pastor mo. Na wag mong hahayaan na dumating ang point na ang feeling mo lagi rejected ka sa place na to. Kasi hindi ka rejected dito. Diba? Maaaring nare-review ka, maaaring napagsasabihan ka, pero hindi ka po rejected. Ikaw po ay lalo lamang minamahal. Sa tingin niyo po ba kung ang isang bata po ay lumaki na hindi man lang napapalo, magiging maayos ang kanyang buhay? Nasaan po ang disiplina? Ang ating pong pastor at pastora po ang inilalagay ng Panginoon sa atin bilang mga magulang. Pansamantalang magulang na espiritual dito sa lupa. So kung paano mo minamahal ang magulang mo, dapat ganun mo din sila minamahal. Kasi si Abba Father na ang nag-appoint sa kanila para sa'yo. So, may linaw po ba yon? Yan. So, paano ba magmahal? Sabi mo sa tabi mo, marunong ka bang magmahal?
Yan. Anong sagot? Yan. Paano daw natin mapapakita na tayo ay nagmamahal sa ating mga leader sa church, lalo na sa pastor? First, ipagdasal po natin sila. Sila rin po ay tao lamang. May mga kahinaan, may dumadating sa punto na nanlalamig, may dumadating sa punto na pumupurol. So tayo po, bilang tayo ay mas marami kaysa sa kanila, dapat tayo po ang magsilbing pantasan nila lagi. Na sa tuwing nakikita natin na pumupurol ang ating pastor, tayo po ay laging nandiyan to support. Paano? By means of prayer. Na yung namumurol na tasa ng kanilang lapis, ay tatasakan natin ng tatasakan hanggang tumulis. Na hindi natin hahayaan na kumbaga mawala na, hindi na magamit, hindi na maipangsulat. Na pag dumating yung point na naubos yung lapis na yon, di ba? Pag ubos yung lapis na yon at nakaharap na si Lord, at least, yung buhay na nire-represent ng lapis ay nagamit sa maayos. Kasi po, minsan po, di ba po, aminin po natin na minsan tayo po minsan nagtatampo din, tayo po ay, lalo na kapag feeling natin kahit hindi naman tayong pinapatamaan, natatamaan tayo. So, alam niyo po ba na, di ba sinasabi nga po nila, na sabi din po sa Bible na, ang prayer po ang pinakamalakas nating sandata. Daanin po natin sa pagdadasal, daanin po natin sa fasting, para po, yung mga magulang po na ibinigay sa atin ng Lord spiritually, ay magampanan po yung gampanin nila bilang magulang. Hindi po madaling maging magulang. Marami po talagang pagdadaanan. So, kailangan tayo bilang mga anak, lagi tayong nakasuporta. Sabi nga nung mama ko lagi sa akin, hindi naman habang buhay, malakas ako. Darating ang point, manghihina din ako. Ganon din po ang mga pastor natin. Hindi habang buhay, malakas sila. Darating talaga ang punto na sila ay manlalamig, manghihina, pero dapat lagi tayong nakasuporta. Pangalawa po, ituring natin silang kapamilya. Na hindi lang basta kapamilya. Kumbaga, ang pagtuturing natin sa kanila ay para talagang mga magulang, na hindi parang kaibigan lang, na kapag nadaanan mo okay na. 'Di ba? Kailangan nagkaroon tayo ng relationship sa kanila na maayos, na matatag, para pagdating ng panahon na tayo naman ang manghina, sila naman ang gagabay sa atin. Kasi meron tayong magulang dito. Amen po ba? So, pangatlo po, suportahan. Lalo na sa mga gawain, sa simbahan, lalo na sa mga cell grouping, kapag pinadala ka dito, gawin mo yung best mo. Kasi hindi lang naman sila yung nag-uutos nun. Utos din ni Lord yun sa kanila para magamit ka. Wag mo nga hayaan na kapag in-appoint ka ng pastor mo, itatanggi ka. Kasi para ka na rin tumanggi sa Lord. Kasi sila ay representation ng Lord dito. Sila ang ginagamit ng Lord para sa atin. So kung tatanggi ka sa kanila, hindi lang sila ang tinatanggihan mo. Kasi representation nga sila eh. Sila nga ang representative ni Lord. Sabihin si Lord din, tinatanggihan mo. So kung nilagay ka dito, support. Paano mo papakita yung support mo? Kumilos ka, the best. Yung best yung ibigay mo. Kagaya ng pagbibigay mo ng best para kay Lord. Kung hindi mo kaya yung gawain na yon, I'm sure darating yung point na matututunan mo yun. Kasi wala namang bagay na hindi natututunan, di ba? Kahit anong bagay natututunan kung gusto. Di ba? There's always thousands and thousands of ways para matutunan ng isang bagay na ayaw mo. Pero there's thousands and thousands of reasons din para hindi mo gawin yung bagay na ayaw mo. So, mamimili ka lang dun sa dalawa. Gagawa ka ba o hindi? Pero, mas magandang itanong sa sarili mo, gagawa ba ako o gagawa ba ako? Para wala kang choice. Diba? Pang-apat, pasalamatan. Sino po ba dito honestly yung kapag nakikita si pastora, nagsasabi, uy, pastor,
Pastora, thank you po sa pag-support nyo sa amin, ganyan. Meron po ba? Sa taas nga po kamay. Yan. Nakikita. Lord, nakikita mo pati ako. Yan. So, di ba, ngayon lang natin, ayun, may bago tayo natutunan na huwag natin kakaligtaan na magpasalamat sa opportunities na ginagamit niya tayo dito sa church, sa pagkakataon na tayo ay nakakasama nila sa paglilingkod sa Lord. Hindi po kasi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong ganito na tayo ay magsasalita sa unahan o tayo ay tatayo para sa Lord. Kumbaga, ginagamit sila ni Lord para gamitin ka sa unahan, para magsalita sa ibang tao. And isa yung napakalaking opportunity para maipakita mo yung love mo kay Lord. Kung paano ka gagamitin ni Lord, ayun yung makikita sa'yo. Diba? At ang pinakahuli, pinakamahalaga sa lahat din, is yung paggalang. Nakikita ko naman dito na marami naman sa atin na yan, nagpapabless. Kahit hindi lang kala pastor, pati doon sa mga leaders. Kahit nga sa akin, nagpapabless yung ibang youth na din. Feeling ko tuloy, tanda ko na. Pero, hindi naman. So, yan, grabe. So, ang paggalang po, para ka rin nag-handle ng isang relationship, di ba? Kahit saan namang relationship, mahalaga ang paggalang. Kasi baka mamaya, ikaw lang yung masaya, yung kapartner mo o yung karelasyon mo, hindi naman masaya. Baka naman sa relasyon, yung nanay mo masaya, ikaw namang anak hindi dahil hindi mo nasunod yung course na gusto mo. Course pag-aaral. 'Di ba? In any kind of relationship, mahalaga po yung paggalang sa isa't isa. Kasi kung ano yung tinatanim mo, yun din yung aanihin mo. What if ngayon na member ka, hindi ka gumagalang sa pastor mo? And dumating yung time na ikaw ay tinawag ni Lord para magpastor o magpastora. At ang mga member mo, ganun din ang gagawin sa'yo. Masarap ba yon? Di ba hindi naman masarap yon na papasok ka sa church, walang pumapansin sa'yo? Na wala man lang nagpapabless sa'yo, wala man lang nag-hi sa'yo, di ba? Wala man lang kumakausap sa'yo. Kilala ka lang nila kapag nakatayo ka na. Uy, ayan pala yung pastor natin. Uy, ayan pala yung pastora natin. Doon ka lang nakikilala. So ngayon pa lang, magtanim na tayo ng paggalang. Hindi lang sa pastor-pastora, pati rin sa mga leaders o sa mga nakakatanda sa atin. Kasi dito nakikita ang pagiging tunay mong Kristiyano sa paggalang, sa pagkilos sa kalooban ng Lord. Kung paano mo igagalang ang pastor-pastora mo, ganon din ang paggalang mo kay Lord. Pero mas matindi nga lang. Kasi nga, paulit-ulit ako kanina pa na they are the representatives of the Lord para sa atin. And tayo, I do believe na lahat ng nandito ngayon, makakapagtayo ng JA1. Di ba? Amen. So, end ko po yung preach ko po sa isang simpleng picture. Sabay-sabay po natin basahin. So every time po na gusto ko pong kunin yung opportunity na ito na sabihin din po kay Pastor, papasalamat po ako, opportunity na naman. And thank you po kasi every time na nakikita ko po kayo ni Pastora, nakikita ko po si Lord, nakikita ko po si Jesus sa buhay ninyo. Ganon din po sa mga leaders natin na sumusuporta po sa bawat isa, sa kanilang mga cell groups, sa kanilang mga anak-anakan dito spiritually. So, yun po, sa Lord po ang papuri.